Psalm 98, basahin po natin ang salitan. At sa last two verses ay sabay-sabay po tayo. Psalm 98, nakita na po ba? Amen? Oh, sing unto the Lord a new song, for he had done marvelous things. His right hand and his holy arm had gotten him the victory. He had remembered his mercy and his truth toward the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Sing unto the Lord with the harp and the voice of a psalm. Let the sea roar, and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. 8 and 9, sabay-sabay po tayo. Let the floods clap their hands, let the hills be joyful together before the Lord, for he cometh to judge the earth. With righteousness shall he judge the world, and the people with iniquity. Tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon namin Diyos, muli po, tunay nga po napakabuti po ninyo, Panginoon, sa bawat buhay po na naririto. Tunay nga, Panginoon, na napakadakila po ninyo, kabila po ng aming mga pagkukulang, pagkakamali, Panginoon, patuloy niyo po kaming binibiyayaan at kinakahabagan. At salamat, Panginoon, sa patuloy po na pagtutuwid po ninyo sa aming mga buhay. Tunay nga po, Panginoon, na mga salita mo ay katotohanan. Ang mga salita mo ay aming basihan ng aming mga pamumuhay. At kung wala po ang mga ito, Panginoon, ay tunay nga po na kami po ay maliligaw at mawawala po sa landas, Panginoon. Napakalaki ng iyong pagmamahal po sa amin, Panginoon. Sanctify us, O Lord. Paglinisin niyo po ang aming buhay. Aming mga pagkukulang ay palitan niyo po, Panginoon, ng inyong kalakasan. At ang aming kahinaan, Panginoon, ay kayo po ang aming source of strength, Panginoon. Tunay nga po na wala po kaming magagawa kung wala po kayo, Panginoon. Lahat pong ito ay hindi po dahil sa anumang karunungan o kalakasan namin, kung hindi sa napakalaking biyaya mo, Panginoon. Muli, Panginoon, pinupuri ka po namin. Kayo po ang mangusap sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. At ang dami po natin ngayon na. Parang hindi po tayo sanay. Siguro po palabasin po muna natin yung iba para biro lang po. At napakabuti po ng Panginoon, sama-sama po tayo ngayon. Amen. Kasama po natin mga taga-Dungan. Palakpakan po natin yung mga taga-Dungan mission po natin. Ayan po. At meron po tayong isang bisita, taga-Mandabdab. Ano po? Amen. Palakpakan din po natin. Kasama rin po natin mga kapatiran. At muli po, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa biyaya po niya sa bawat isa. Sama-sama po tayo ngayon. Masaya kayo po? Masaya. Kino-confirm ko lang po, baka ako lang po masaya. At nagpapasalamat din po tayo sa buhay ng mga may kaarawan po natin na nadagdag po sa ating mga buhay, lalo na kay Sister Allen, no? Asan si Sister happy birthday, sis. Kaya talagang nakaka-bless po ang mga buhay ng bawat isa. Sa ating pong pag-aaral po ngayon, sa ating pong nabasa po kanina, dito po sa Hebrews chapter 11, dito po ang ating pong pag-aaral.
Hebrews 9. Tuon po natin ang ating mga pansin dito po sa verses 11 hanggang 15. Basahin ko lang po ng saglit. Sabi po niya, 9:11 ng Hebrews, "But Christ, being come an high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building." Mga kapatid, tayong mga Kristiyano, nasabi natin na matagal na po tayo sa pananampalataya, pero ito po ang tanong natin. Isa lang ang pinapagtiwalaan natin, isa lang po ang pinagsasampalatayanan po natin, pero hindi po ba natin napapansin, bakit kaya iba-iba yung mga buhay natin pagdating po sa paglilingkuran po natin sa Panginoon? Merong aktibo, merong relax lang. Bakit kaya merong mapanalangin sa Panginoon? Bakit yung iba pwedeng sabihin na, bukas na ako bukas na. Pero isa lang ang Diyos na pinag-uusapan natin. Isa lang ang high priest na pinag-uusapan po natin. Alam po ba natin na yung kaligtasan po natin ay hindi po nakabase sa anumang gawa ng buhay po natin? Wala kang contribution dyan, kapatid. Kailangan pong maging malinaw na ang kaligtasan po natin ay purely sa kung anong natapos ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki doon, mga kapatid. Pero ang pinag-uusapan po natin dito, ang kaligtasan natin ay secured sa harap ng Panginoon, pero yung lakad natin, mga kapatid, doon po tayo magkakatalo-talo dyan. Doon sa pakikipagrelasyon po natin sa Panginoon, doon po tayo nagkakaroon ng question. Kung nanuya po ba ang talakad tamo? Anong klaseng takbo ba? Sa mababaw po muna tayo, attendance muna, attendance. Bakit may nagpe-prayer meeting? Bakit hindi nagpe-prayer meeting? Bakit may hindi nag-gospel hour? May hindi nag-gospel hour. Dalawa ang Panginoon? Meron bang Panginoon ng gospel hour? Attendance siya pa po, attendance siya pa po. At ngayon, mga kapatid, kaya nga nadaya po tayo. Yung mga ibang reliyon, binabrand tayo na easy believism eh. Binabrand tayo na ring baptisa rin, sabihan naman, ang palataya ka mo, maligtas na ka. Kini-question tayo na napakadali daw ng kaligtasan natin. Pero mga kapatid, hindi madali ang proseso ng kaligtasan natin, mga kapatid. At ito nga po pinag-uusapan natin dito sa Hebrews 11, kung papaano, somehow, binigyan tayo ng technicality dito po sa Hebrews, neither by the blood of goats and calves, but by His own blood, He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption eternal redemption for us. Jesus Christ obtained the eternal redemption, mga kapatid. Walang sino mang tao ang tumungtong sa pamantayan kung paano ka magkaroon ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Tayo po ay typically na nababrand, kaya minsan nahihirapan tayong makapag-anyaya ng mga ibang tao. Manampalataya ka mo, maligtas ka. Wala na kang gawan. At ngayon, hindi natin napansin, meron tayong problema sa representation ng kaligtasan sa mga kinakausap po natin, mga kapatid. Nauuwi lang tayo, manampalataya ka lang, tinatanong natin, gusto mo bang tanggapin yung Panginoon? O ba syempre, sino bang hindi gustong tumanggap? Kaya po, eta mo nga papansin, si Sherta na yung maya pabalita, tatanggihan de pa rin tao. Binibigyan mo na nga ng magandang balita, tumatanggi pa yung tao. Bakit? Problema ba, Panginoon? Problema ba ang Ebanghelyo? Hindi, mga kapatid. Problema, hindi natin kilala ang Diyos. Ang problema,
ang buhay natin ay hindi nagiging kagamit-gamit, mga kapatid. Walang kapangyarihan na dumadaloy sa buhay po natin dahil hindi natin hinahayaan ng Panginoon. Hindi ko po sinasabi na mali, kasi tinatanong lang natin, gusto bang pumunta langit? Diba, ganyan lang yung mga tanong natin eh. Mga kapatid, ibalanse po natin. Kapag tayo nagsosoul win, hindi mo pwedeng siguraduhin kung naligtas ba siya o hindi. Hindi po. Never mo masisigurado. Kaya minsan yung mga ibang nagsosoul win, yung ibang nagsishare, nagkaka-anxiety. Sabi kaya bang mayap? Share kaya bang mayap? Hindi po. Kapag yan pinahayag mo, mga kapatid, bahala Panginoon dyan. Ang Panginoon po ang nagliligtas, hindi tayo, ha? Reminder lang po. Pero, mga kapatid, kailangan ba pag nagsosoul win, siguro dahil hindi po. The only assurance that we can give to someone is Jesus Christ alone. Siya lang po, mga kapatid. Pangako lang ng Panginoon. Ang pwede po natin iwan sa mga kausap po natin. We are being branded na ganon kapag tinanong tayo, Baptist, ano po tambi kasala ko? Ligtas ko pa rin ba? Ang bilis natin makasagot, oo. Yung mga sagot natin natatapos lang sa oo, hindi. Pero alam nyo po, indication yun, mga kapatid, na kapag wala na ho tayong mas malalim pa na response sa mga tao, indication yun na hindi natin gaanong kakilala ang Panginoon. Noong Old Testament, mga kapatid, gumagawa ng templo. Nasa 1 Kings tayo, hindi ho ba? Samuel gumawa ng templo. Bakit gumagawa ng templo? Hindi pwede na ang tao dumiretso sa Diyos. Pwedeng diretso kayong Ginoo. Kailangan nyo, kung isa kayong bansa, kailangan nyo ng high priest. Kailangan nyo ng pari. At yung pari po na iyon ay papasok sa templo na iyon at siya ang makikipag-deal sa Panginoon. At paglabas nung high priest po na iyon, sasabihin niya sa tao, ito pa napag-usapan namin ng Panginoon. Pero direkta, lalapit ka sa Panginoon, hindi pwede. Hindi po pwede. At inside the temple, meron pang Holy of Holies yan. Meron pang inner chamber yan, kung saan dun lang kikitain ng banal na spirito ang high priest na yon. Makantala po kaselan. Ganun po kaselan dati. Pero ngayon, mga kapatid, alam nyo ano sabi ng Biblia? Know ye not that your body is the temple of God? Alam ba natin yung selan dati? Yung pagiging stricto nila dati? Nasa atin na ngayon? Alam nyo ba na ang Panginoon ay nasa loob ng iyong pangangatawan? Mga kapatid. Nagduduel ngayon ang Panginoon dahil po, mga kapatid, dito sa nabasa po natin, Christ being an high priest of good things to come by greater and more perfect tabernacle. Once and for all, dahil ang gagawin ng high priest, papasok sa templo, mag-aalay, mga kapatid, at pagkatapos, malilinis po. Kaso, hanggang saan ba? Hanggang saan po yung kalinisan? Mga kapatid, tinanong na ba natin sa sarili natin, ba't kailangan mamatay ng Panginoong Yesus? Ba't kailangan mamatay? Bakit kailangan mamatay ng Panginoong Yesus para sa atin? Mga kapatid, way back pa, kina Adan at Eva. Sa panahon pa nila, mga kapatid, tignan natin dito Genesis chapter 3. Muli po, pag-pray po natin, ang mga nangyayari sa paligid po natin, napakaraming, alam naman natin yung latest na balita na gumagaling na si Chris Aquino. Diba? May iba ba? Na yung sa DPW, ang daming magandang balita, binalita sa Chris Aquino,
At pagkamatay ni Charlie Kirk, alam niyo po mga kapatid, hindi ka naman guguluhin ng dyablo kung wala ka naman ginagawa sa Panginoon. Hindi ka naman guguluhin. Kung ang estado ng buhay mo, ng buhay natin, pasimba-simba tayo, hindi ka naman kailangan patayin ng Panginoon, ng dyablo. Hindi ka naman kailangan patayin ng kalaban. Alam niyo po, somehow nakakainggit eh. Biruin mo, nandun siya sa ganung estado ng Kristyanismo, na itutumba ka. Papatahimikin ka. Papatahimikin ka ba ng dyablo kung mali yung sinasabi mo? Hindi po eh. Kaya minsan nadadaya po tayo, porke mataas sahod mo, porke maganda buhay natin, maganda sasakyan natin, may pera ka, akala natin, okay na lahat. Mag-ingat tayo mga kapatid, baka dahil hindi tayo ginugulo ng dyablo, baka wala naman tayong ginagawang tama. Ba't kaguguloyin ng dyablo? Mali naman lahat ginagawa natin. Papaborin memor, may guguluhan, wala niya magagawa nisto. Mag-ingat po tayo, hindi lahat ng blessing. Sasabi nga po natin palagi, kahit si Pastor Galang sinasabi, kahit dyablo pwede magpala. Kahit ng kalaban pwede kang payamanin mga kapatid. At ngayon, pinag-uusapan po natin yung mga katotohanan na to para hindi po tayo madaya. Bakit kailangan mamatay ng ating Panginoong Yesus? Noong unang panahon pa na lang, sa mga unang tao pa lang, nagkamali po sina Adam and Eve. Alam po natin yon mga kapatid. At nung nagkamali sila, ano yung nakikita natin sa mga poster? Di ba? Makatakap lang. Yan ang bulong saging tan. Po, mga ragulyo po bulong eh. Dito sa 3, Genesis chapter 3. Dito sa 7, sabi sa 7, and the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked. Dito na po, nabuksan na yung konsensya. Yung conscience ni na Adam and Eve. And they sewed. Ito po ang ginawa. Anong remedyo? Nanahi po sila ng mga dahon. Pinagsama-sama po yan at para pantakip sa katawan po nila mga kapatid. Which is, kung ikaw ay nasa labas, hindi naman sapat na dahon-dahon lang ang damit mo, hindi po ba? So ano po nangyari dito sa verse 21? And unto Adam also and to his wife did the Lord make coats of skins and clothe them. Mga kapatid, unang pagkakamali pa lang ng tao, may namatay na. Mumuna na pa pong kapalpakan ng tao. Meron na pong namatay. Death entered. Huwag po tayong magpapadaya mga kapatid. Yun po ang naging tradisyon. Yun na po ang naging kabayaran. Sinasabi sa Romans, for the wages of sin is death. Ang kabayaran po ng kasalanan, kamatayan. Huwag nating sabihin, simba ko pa, mamawas kong kasalanan. Hindi pagsisimba ang pagbabawas ng kasalanan. Kailangan mong mamatay. Gusto mo mawala kasalanan mo, mamatay ka na. Yun po ang katotohanan. Ay, simba ko pa, ako pasinin ba? 2 weeks na eh. Banta mag-reload diya. Ay, magpalinis ko pa aking Ginoo. Kalwa ko na nga sisimba, o karakal ko na kasalanan, simba ko pa. Banta mag-back to zero, itang kasalanan. Hindi po ganun yun mga kapatid. Ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Hanggang pa sa ngayon. Wala naman kinalaman yung baboy, kailangan natin patayin. Bakit? Kailangan mo kumain eh. Kailangan mong mabuhay. Mamalay-malay ng manok. Pero papatayin yan. May kasalanan yung manok? May kasalanan ba yung baboy? Yung baka may kasalanan? Wala. Pero kailangan mamatay para po tayo mabuhay. At hindi lang yun panghayop mga kapatid. Balik po tayo. Dito po sa Hebrews 9. Dito sa 13,
For if the blood of bulls. So tingnan po natin, na noong unang panahon pa lang, meron nang namatay para sa pagkakamali ng tao. Kailangan po kasi himayin po natin, ang sinasabi po ng Biblia, we have to study to show thyself approved unto God. Sabi ng Biblia, rightly dividing the word of truth. Hindi po pwede na yung Old Testament, kumuha ka out of context, gamitin mo sa New Testament. Hindi pwedeng galing ka New Testament, gagamitin mo sa Old Testament. Hindi po. Merong pong dispensation yan. Merong pong pagkahiwa-hiwalay yan. Ang Panginoon, merong panahon sa Biblia na ang Panginoon, kausap niya si Abraham, kausap niya si Moses, aliwala po rin. Huwag po natin i-apply sa atin, mga kapatid. Huwag kayong mag-alala, mas maganda yung sa atin, panahon natin ngayon. Dati, kailangan mong mag-alay nationwide. Kailangan mong mga tradition na ito, kailangan mong mga sagrados, mga sacraments na ganito para ma-purify po yung katawan po, yung sa ating mga kasalanan. Pero ngayon, mga kapatid, binayaran ng Panginoon. Tingnan po natin. How much more, dito sa 14, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without a spot of God, purge your conscience from dead works to serve the living God. Mga kapatid, pinag-uusapan po natin dito kung papaano yung teknikalidad na kailangan mamatay ng Panginoong Yesus. In our part, sa ating posisyon, dapat tayo dun eh. Tayo po dapat ang maparusahan, mga kapatid. Huwag po tayo masyadong hayay-hay, na parang wala po nangyari. With reference pa rin po ito on how we present the gospel, na hindi po mababaw, magaan yung mga pangyayari prior kung paano po natin na-obtain yung kasalanan po natin. Sabi ng Biblia, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Unang panahon pa lang, mga kapatid, wala pa ang heaven and earth. Magkasama na po ang Diyos Ama at ang Panginoong Yesus. Miyabeno po rin. In 3 degrees, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Kumbaga, yung 2nd degree, yung mukha nila ay magkalapit, at yung 3rd degree ay they are entwined. Sila po ay together. Pero nung iligtas tayo ng Panginoong Yesus, mga kapatid, ginulot siyang Diyos. Giluta ni ning Gino, Yesus. Magmula alas 12 hanggang alas 3 ng hapon, nung lahat ng kasalanan ng tao ay ibibigay na sa Panginoong Yesus, hindi kayang tignan ng Diyos Ama, for the first time, kailangan ng gulutan ng Gino. Huwag nating sasabihin manampalataya lang, mga kapatid. Walang problema doon, pero mabigat po ang nangyari. Hindi po basta-basta ang kaligtasan po natin. Ang daming ito pa lang, Hebrews pa lang ito, mga kapatid. Hebrews chapter 9, ilang verse pa lang ito. And we are talking about the redemption program. Kung papaano, noong kina-Eva at Adan pa lang, may disposition na yung Panginoon. Hindi po ba natin na-appreciate yun? Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Hindi niresolba ng Panginoon yung problema mo sa kuryente, problema mo sa tubig, problema mo sa mga bayarin mo. Hindi niresolba ng Panginoon yan. Kasi alam niya na kahit bayad yung mga bills mo, bayad yung mga kailangan mong bayaran, istumete ka, may perno ka, mas malaking problema yon. Yun po ang solusyon na binigay sa atin ng Panginoon. Tandaan po natin with the burnt offering na ginagawa ng mga Old Testament saints, Old Testament people, with their burnt offerings, with their sacrifices, sa mga tradition po nila. Noong unang panahon, wala pa pong pumupunta ng langit. Bakit? Hindi pa po bayad ang kasalanan ng mga tao. Na sila po ay nasa Abraham's bosom pa lang po. Well, ibang topic po yun. Pero
yung mga works ng mga dating tao ay hindi sapat para tumungo po sila, Christ being an high priest. Mga kapatid, ang Panginoon, when you are in Christ, sinasabi ng Biblia, Jesus is our mediator. Siya po ang, buksan po natin, 1 Timothy 2:5. First Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and men. Sino daw po? Ang tagapamagitan, the man Christ Jesus. Hindi po si Mary, ang ating Panginoong Yesus. Hindi po si Maria ang tagapamagitan po na. Hindi po totoo na manalangin ka sa nanay para malakas ka. Hindi po. Ang nagsakripisyo po sa ating mga kasalanan, wala pong iba kung hindi ang Panginoong Yesus. He is our propitiation. Hindi tayo pwedeng dumiretso sa Panginoon. Kailangan po natin ng tagapamagitan. 1 John 2:2. And He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. 1 John 2:1, my little children, this write unto you, that ye sin not, and if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Inggino po kanyan, ito po ang posisyon po natin habang tayo po ay nabubuhay. Hindi po tumitingin sa mga buhay natin ng Panginoon Diyos. Hindi nakatingin sa atin ng Panginoon, nakatingin ng Diyos Ama sa kung anong ginawa ng Panginoong Yesus at pinatawad tayo ngayon, mga kapatid. Hindi mo ba tayo masaya doon? Hindi mo pwedeng pagtrabahuan. Jesus is the best sacrifice, mga kapatid. He was the spotless Lamb of God. Kasi po, mga kapatid, nung Old Testament, hindi pwedeng nino-nino namo, nano-nano namo, ialay tamo. Tingnan po natin, Malakay. Ito po sa Malakay. May instance po sa Old Testament na nag-alay po sila. Dito po sa Malakay, chapter 1. Dito po sa verse 8. Hindi po basta-basta na porket hayop lang po ang inaalay, hindi po, And if he offered the blind for sacrifice, is it not evil? And if he offered the lame and sick, yung mga may sakit, yung mga may hina, is it not evil? Sabi nga dito, offer it now unto thy governor. Subukan nyo nga, naialay nyo yan sa mga gobernador po ninyo. Masisiyahan ba sila? Will he be pleased with thee or accept thy person? Said the Lord of hosts. Ang Panginoong Yesus, mga kapatid, He lived a perfect life. Hindi po nagkasala ang Panginoong Yesus. At ngayon, siya po ang qualified na maging alay once and for all sa ating mga buhay, mga kapatid. At kailangan, isa sa mga pinag-usapan po natin kanina, bakit kailangan mamatay ng ating Panginoong Yesus, dito po sa 15, balik po tayo sa Hebrews 9. And for this cause, He is the mediator of the New Testament. Dahil po, ang law, mga kapatid, ang purpose ng law ay para husgan tayo. Sinasalamin tayo ng batas. Ang daming law of Moses, mga kapatid. Ngayon, ang sinasabi po ng Biblia, if we are a transgressor of one law, pinalpakta na naman po karetang aliwa. Ganun po kasela ng Panginoon. O ngayon, kapag nagsosolvin tayo, mga kapatid, pakita mo muna yung sitwasyon niya, yung posisyon niya. Andali kasi natin ihulog eh. Ito pa, sasabihin pa ng kausap mo, wala naman akong kasalanan eh. Sabihan na pa ng kasabi mo, di naman ako nakukulong.
Kung meron man may mga dapat may impyerno, mga nasa kulungan, yung mga pumapatay, sasabihin ng tao ngayon, ay, hindi naman ako ganun kasama. Kasi ang basihan natin mga kapatid, batas lang ng Pilipinas. Batas lang ng tao. Alam niyo po ba, sabi ng Panginoon, sa Old Testament, kapag tinignan mo yung babae na may naglalaro na sa isip mo, tinignan mo pa lamang. Adultery na yun mga kapatid. Fornication na po yun mga kapatid. Kapag ikaw nagalit ka sa kapwa mo, murder yun mga kapatid. Sa puso pa lang po natin, hindi na po tayo qualified. Sa mga buhay pa lang po natin. Tapos sasabihin natin, wala tayong problema? Wala po ba tayong problema? Kaya nga po, kailangan mamatay. Kahit naman sa mga pelikulang napapanood po natin, yung mga may last will and testament. Di ba? Yung last will and testament ba, kailan pinaghahati-hatian yung mana? Pag namatay na yung tatay, di ba? O yung nanay. Di ba ganun po? Ganun din po sa Panginoon, mga kapatid. Yung last will and testament po niya, the New Testament, took effect nung siya po ay namatay at wala na pong makakabali nun. Ang Panginoong Yesus, naging tagapamagitan natin. Ang Panginoong Yesus, siya po ang assurance ng ating salvation. Magmula nang ikaw ay nanampalataya tumawag sa Panginoong Yesus, nasumpungan natin yung kaligtasan. You are now in Christ. How can you lose your salvation, mga kapatid? Paano mawawala? Ang dami mga nagtuturo sa mga losing salvation eh. Paano mawawala yung kaligtasan? Eh hindi naman tayo tumrabaho niyan. Wala naman tayong ginawa para masumpungan yan. Tapos meron kang pwedeng gawin para mabitawan mo yan. Ang ating kaligtasan, napakabuti po ng Panginoon, mga kapatid. Napakalaki ng pasasalamat natin sa Panginoon na kung nakabase sa atin ang kaligtasan, mapapahamak tayong lahat dito. Kung tayo pong lahat, buhay natin ang basihan, palpak po tayong lahat dito, mga kapatid. All have sinned and come short of the glory of God. Do we have the ability, with reference po sa losing salvation, meron ba tayong capacity, meron po tayong abilidad na kaya nating hubarin yung kaligtasan natin? Hindi po. Romans 8:35, ano po sabi ng Biblia? Napakalagi po ng pangako ng Panginoon po sa atin. Romans 8:35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for thy sake we are killed all day long. At dito po sa 38, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Walang sitwasyon mo sa buhay na paghihiwalay ka sa pagmamahal ng Panginoon. Wala kang pwedeng gawin, wala kang pwedeng hindi gawin, walang sitwasyon, walang pangyayari sa buhay mo na umuwi tayo sa conclusion na hindi tayo mahal ng Panginoon. Hindi po. Limitado lang kasi yung mga pag-iisip po natin. Hindi natin makomprehend. At ngayon, indication na naman yan. Ano pinag-usapan natin kanina? Hindi kasi natin ganun kakilala ang Panginoon eh. Ang alam lang natin, may namatay sa cross, nanampalataya tayo, and now, go on tayo sa buhay natin. Tuloy-tuloy lang tayo sa buhay natin. Pero hindi natin alam who keeps us doon sa biyaya ng Panginoon na yon. Sino ang nagsisecure sa atin? At dahil po hindi natin alam yung mga katotohanan po na iyon, nagkakaroon ng epekto, mga kapatid. Nagkakaroon ng epekto sa sarili natin
at nagkakaroon din ng epekto sa ibang tao kung paano po tayo makitungo. Huwag tayong magpapadaya, mga kapatid, sa nangyayari sa buhay po natin. Sa mga problema na yan, ang gusto ng dyablo, malito ka eh. Ang gusto ng kalaban, makalimutan mo na mahal ka ng Panginoon eh. Sasabihin ng dyablo sa'yo, tingnan mo, palpak ka na naman. Sabihin ng utak mo, tingnan mo, sabi ko sa'yo, mahina ka eh. Sabi sa'yo, tingnan mo, disappointment ka talaga, palpak ka talaga, napakawalang silbi mo. Pero yung reality niyan, we will reign with Christ. Alam niyo ba future natin in millennial, maghahari tayo mga kapatid, kasama natin Panginoong Yesus? And we act as if talunan tayo. Mga kapatid, hindi ko sinasabing wala tayong pagkakamali, talagang i-balance lang po natin. Hindi ko sinasabing gumagawa na tayo ng mga ano-anumang bagay, maging masaya pa tayo. Hindi po. Positionally speaking, mga kapatid, we have now the liberty. Malaya tayo ngayon. Hindi po tayo sakop ng dyablo. Hindi po tayo bound. Hindi po tayo nakatali sa kapangyarihan po ng dyablo. Kung hindi, we are free sa pamamagitan po ng kapangyarihan at biyaya po ng Panginoon. Gusto ng dyablo, mga kapatid, matakot ka. Buri na ng dyablo, ken ka mo. And minsan, hindi naman dyablo. Minsan, sinasabi rin natin sa sarili natin, wala na yatang mangyari. Wala na yatang mangyari king biyangay ni. And I am talking to you, kung sino man ikaw, na hindi mo na alam yung susunod na hakbang ng buhay mo eh. 'Di ba? Darating ka sa punto na yun eh. Eh mo na balo na susunod. Eh dati relax ka, bakit? Oo, nananampalataya ka sa Panginoon, pero meron kang backup plan. Kaya okay ka sa buhay mo. Salamat, Sister Allen. May backup ka sa pananampalataya mo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. But at the back of your mind, malaki-laki pa yung bank account ko . The back of your mind, okay pa naman talaga ako. Masusukat, mga kapatid. Mayakit mo rin sa mga panahon na hindi mo na alam ano yung mga susunod na hakbang mo sa buhay mo. And it takes faith, mga kapatid. At hindi lang po natin ito pinag-uusapan. Ang biyaya ng Panginoon ay hindi lang po good for salvation, hindi po. Sabi nga ng awitin, because He lives, I can face tomorrow. Katotohanan lang na tumayo yung Panginoong Yesus. He was sin of Cephas, He was sin of Mary. Nakita siya ng 500 na tao at once. Yung katotohanan lang na yun, sinasabi ng awit, kaya kong magising bukas. Nag-you came bukas, sabi ng awitin. With this truth, sa mga katotohanan na ito, ay sapat, mga kapatid, na umusad tayo sa buhay natin. With our soul-winning life, sa ating paglilingkuran sa Panginoon, it all depends on how we know Christ. Hindi rin naman tayo pwede makinig sa kapag talaga hindi mo kilala yung Panginoon. Magkakaroon ng epekto sa buhay mo yan, mga kapatid. Kapag hindi mo kilala ang Panginoon, kapag hindi mo alam yung kabuuan ng redemption program, yung plano ng Panginoon prior sa kaligtasan, kung hindi natin alam yung disposition ng Panginoon, yung diskarte ng Panginoon, mag-iiba ang paningin mo sa sarili mo at ang tingin mo rin sa ibang tao. Kaya nga may nagbabackslide, mga kapatid . Kaya nga po may mga tumitigil sa lakad. Bakit? Dahil hindi nila kilala ang Panginoong Yesus. Ang tendency niyan, titigil. Akala kasi natin, nagtatrabaho tayo dahil magagaling tayo.
Akala kasi natin, nandito tayong lahat dahil malalakas tayo. Hindi po. Walang pong magaling dito. Panginoon lang ang magaling, mga kapatid. Walang marunong dito. Walang matalino dito. Diyos lang po ang magaling. Diyos ang bida dito, mga kapatid. Wala po sino man sa atin. At the moment na tumingin ka na sa sarili mo at hindi sa biyaya ng Panginoon, diyan na yumayabang na yan, nagkaka-pride na yan, daragol na buntok yan, at uling maragol na buntok, potang pinalpak ya, ay palpak ko ne, tuknang na ako. Akala pa natin kapag tumigil ka, sasabihin mo pa, ay ayoko nang sirain yung gawain ng Panginoon, napakarami ko ng pagkakamali. Hindi ka naman tinawag ng Panginoon dahil mabuti ka eh. Hindi ka naman nagtatrabaho dito. Dahil okay tayo eh. Humble mo kasi eh. Pero maling paraan. Ay, humble ako, therefore hindi ako sisimba kasi masama ako. Hindi po. Akala lang natin humble tayo. Pero kaparatutan po ito. Kayabangan po yun. Hindi mo kayang lumapit sa Panginoon magpakumbaba. Hindi mo kayang umabot sa Panginoon. Panginoon, ibalik mo ako sa gawain mo. Hindi kaya ng mga pride natin. Ang dami nating iniingatan where in reality, mga kapatid, napakalaki ng programa sana ng Panginoon sa buhay po natin. So, kapag hindi mo kilala Panginoon, yung tingin mo sa sarili mo, nag-iiba. Ito pa problema. Kapag di mo kilala Panginoon, nag-iiba rin tingin mo sa ibang tao. Dahil nga hindi mo pa napag-aralan yung mga pinag-usapan natin, na ang Panginoong Yesus naging tagapamagitan natin, na ang Panginoong Yesus, siya yung high priest natin ngayon, na ang Panginoong Yesus, siya yung perfect sacrifice, na ang Panginoong Yesus, nananahan po sa buhay natin. Dahil hindi natin alam yun, napakadali nating mahusga niyan. Luluwang niyan yung mga bibig natin. Kaya nga nasasabi natin, Kristiyano ka ba? Sinasabi natin sa kapwa natin, kine-question pa natin kaligtasan, mga kapatid. Yata Kristiyano ito. Ay, kalwat na ng kain. Gagawa na pa ito. Ayot kaya gawa na ito. Tayong mga Baptist, sinasabi natin walang perpekto. Pero pag may nagkamali, nabibigla tayo. Kapag may pumalpak, ang hirap na magpatawad sa atin. Pagpapakta na yung chismis. Pero pag nagkamali, ang hirap umabot. Sinasabi natin, ang Panginoon, biyaya lang niya, bakit tayo naririto? Pero kapag may pumalpak, may ibang tao, kapatiran, lumagapak sa buhay, ang bilis natin magsalita. Nakakalimutan ata natin yung prodigal son, mga kapatid. Yung prodigal son nga, harap-harapan eh. Kinuha na niya yung yaman niya, nagpakasasa sa buhay, mabiyaya pa itatang na kimuha na yung amana na, nagpakasarap sa buhay, at nung kumakain na ng pagkaing baboy, bumalik sa tatay, ano nangyari? Sinabi ba nung tatay, babalik yan eh ha? Bakot at yuka kini? Napibalik-balik mo? Di naman, mga kapatid eh. At siya pakit ang dala ng anak na, selubungan na ng tatang na eh. With open arms, mga kapatid. No judgment, no condemnation. Nare-realize po ba natin? Kaya ba nating ipasa yun sa iba, mga kapatid? Sabi ng Biblia, where sin abound. I'm reading Romans 5:20. Romans 5:20, moreover the law entered that the offense might abound. But where sin abounded, nung kanya po may glapo yung kasalanan. Kung saan daw malaki yung kasalanan, grace did much more abound. Sabi ni Pablo, kung gaano kalaki yung kasalanan mo, and this is reality, kung gaano kalaki yung ginawa mong kasalanan,
mas malaki dyan ang biyaya ng Panginoon. Kahit ano pang sabihin ng tao, kahit ano pang pagpaparusa, condemnation ng tao, mga kapatid, tandaan po natin to. Mahal ka ng Diyos. Eya megbayo, not one bit, not 1 second, na nagbago ang pagtingin ng Panginoong Yesus sa atin. Yes, may disiplina. Yes, may pagpapalo. Pero yung tatalikuran ka ng Panginoon, hindi po, mga kapatid. Anumang sitwasyon natin sa buhay, may plano ang Panginoon dyan. Pwede tayong sumuko na tayo, pero ang Panginoon never susuko, mga kapatid. Tandaan po natin na napakalaki. We have to know Christ more. Sa salita na to, sa Biblia na ito, hanapin natin, ano bang ginawa ng Panginoon para sa akin? Pagkatapos, imi-mirror natin ngayon sa mga sitwasyon natin sa buhay, ma-realize natin, kaya rin ng Panginoon to. Kung yung problema ko sa kasalanan, sinolusyonan ng Panginoon dahil sa laki ng pagmamahal niya, yung sitwasyon ko ngayon, kaya rin ng Panginoon. Kaya nga, narinig po namin doon sa Youth Revival, napakaganda po ng punto. Kung sa kaligtasan natin, kaya nating pagtiwalaan ng Panginoon, bakit sa mga problema natin sa buhay nagda-doubt tayo? Kung yung mga kaluluwa natin, kaya nating ipagtiwala sa Panginoon, bakit yung mga sitwasyon na yan, nayuyugyug tayo, mga kapatid? Huwag tayong makinig sa tao. Kaya ka makiramdam ka sa sabihan na rin tao. Huwag ka rin magkinig sa judgment mo sa sarili mo. Kapag hindi ho tayo puno ng salita ng katotohanan ng Panginoon, kung sino-sino po pakikinggan natin, mga kapatid. Minsan nga, may young people, may kasama ako. Yung kasama ko, spiritual yun eh. Tapos, napag-usapan, uy, si brother, ganyan, no? May ginawa, ganito. Sabi ko, ganyan talaga eh, normal talaga eh. Tapos sabi niya, ay, hindi normal yun. Ay, dapat magalit tayo sa kanya. Hindi totoo yung ganon. Huwag natin i-normalize yung kasalanan. Kapag nagkamali, dapat ganito yung gawin. Hindi normal yun. Hindi normal na mabuhay ka sa ganito. Dapat mag-effort ka. Kaya nga napakaraming nagda-doubt ng kaligtasan dahil sa representation natin sa kanila. Sinasabi natin, gusto mo maligtas? Magsisi ka ng kasalanan mo. Amen, nagsisi po ako. Ngayon, magbabalik sa'yo. Yung bang pinagsisihan mo dati, ginagawa mo ulit ngayon? Oo. Anong problema? Pastor, yung pinagsisihan ko dati, ginagawa ko na naman. Baka po mali yung prayer ko. Baka hindi po talaga ako nagsisi. Umuwi na sa works. Hanggat hindi nagbabago yung buhay, hindi ligtas. Sinabi nga ng Biblia, not of works, mga kapatid. Romans 4:5, tignan po natin. Romans 4:5, sabi po niya, dito, sagaran, mga kapatid. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Panginoong Jesus ang tumrabaho ng kaligtasan mo, kapatid. Wala sa church membership mo, wala sa mabuting gawa mo, purely because of God's amazing grace, mga kapatid. On others, nagkakaroon po tayo ng ibang pagtingin. When we do not know God, it has an effect to yourself. When we do not know God, it has an effect as well on how we look others. Maawa po tayo, mga kapatid, sa mga sarili po natin. Nagkaka-iba-iba na yung mga tingin natin sa mga kapwa po natin simply because hindi natin matanggap na may plano pa ang Panginoon sa kapwa po natin. Ang bilis natin mag-measure, ang bilis nating manukat ng mga ibang tao, pwede rin na ang dali mong sukatin yung sarili mo
Kaya, yung pinag-usapan natin, yung diablo, walang ginagawa sa buhay mo kasi nagiging stagnant lang tayo eh. Kapag ikaw stagnant ka mga kapatid, sabi nga natin, hindi ka na yuyugyugin. Wala ka namang ginagawang tama, hahayaan ka na ng kalaban mga kapatid. Napakalaki ng programa ng Panginoon sa buhay po natin. Makasadyaya po ang Ginoo na magpatawad. Makasadyaya po ang Ginoo, karang kapalpakan tamo nga rin. Ano magagawa na? Sino ba dito makakapagsalita? Yako pag ginawang kasalanan. Nasanay kasi tayo no? Pinipreach lang kasi dito. Kasi sindi, kami no? Sila naman yung pinipreach kasi. Kapin miminom, busit na ka man. Di ka nga naninigarilyo. Matapobre ka naman. Ay, di ba kasalanan yun? Hindi ka nga, nagsisimba ka nga, pangit naman ang ugali mo. Ba, totoo naman wala bang Kristiyano pangit ugali? Meron. Kalat ng adobo mo Ano kakarapa mo? Maya niya mag-adobo. Kaya yung iba nagpapatla, kayo na magluto. Binabash yung luto. Yako pa. Nakabusitan. Pero tapos sabihin natin, si Cindy marot. Tayo nga Kristiyano, nagiging katitisuran tayo sa ibang tao. Yung mga ugali natin, nagiging katisuran ang mga pag-uugali natin. Ang nakatang kasurang ugali. Sinabi natin na pagtagumpayan natin. Lahat tayo dito mga kapatid, kailangan natin ng Panginoong Yesus. Huwag mong masabi-sabi na hindi ko ginagawa to, banal ako. Hindi po. Hindi porket iba yung kasalanan mo, mas better ka sa iba. Iba lang kasalanan mo. Iba lang ginagawa mo. Hindi ka lang nahuhuli. Hindi ka lang nabubulgar. Pero lahat tayo dito, uuwi sa konklusyon, umaasa lang tayo sa biyaya ng Panginoon. Ano mang ginagawa po natin, ano mang narating natin sa buhay natin, ano mang napundar mo, ano mang naipon mo mga kapatid, biyaya po ng Panginoon. All by grace of God. At kung ganun ang mindset po ng bawat isa, sabi ng Biblia, be ye transformed. Walang transformation by the renewing of your mind. Hindi ko sinasabing we tolerate sin, hindi po ganun. Sinasabi natin, palakihin natin yung biyaya natin sa isa't isa. Sabi ng Biblia, kayo na spiritual. Kapag nakita nyo yung kapatiran nyo na nahulog, you find him in fault. Akayin nyo Kung sinasabi mo, spiritual ka talaga. Kung puspos ka talaga ng spirito, ang tao, ang Kristiyano na puspos ng banal na spirito, nang i-encourage yan Hindi naman yan nang dadown. Yun ang works of the Spirit, mga kapatid. Encourager tayo. Hindi yung sasabihin ng tao, ako bisang simba. At suya kasi sister makanyan Bakit halika mag-prayer meeting? Sister kasi, active yung prayer meeting. Kaya po rin kakakita. Nagiging katisuran tayo, mga kapatid. And we act as if banal-banalan tayo. When we have these truths, we have this mindset, mga kapatid, we can now work in harmony. Pag kanya-kanyang buhay natin, mga kapatid, alam natin na may pag-asa tayo. Balo mo na anumang sitwasyon na ningbiye mo, anumang sitwasyon ng buhay mo, may plano ang Panginoon, mga kapatid. Anumang yung dinadanas natin ngayon, hindi na para i-detalye pa. Kanya-kanya po tayo Hindi ko naman alam ano yung mga personal nyo na buhay. Hindi nyo rin naman alam yung sa akin. Pero ito ang alam natin. Mahal tayo ng Diyos. At hindi lang tayo basta mahal, pinakita niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Last verse 28. So Christ, Hebrews 9, was once offered
to bear the sins of many. And unto him that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Ang mga problema natin, ang mga kasalanan natin from past, from present, up unto the future, pinatawad na yan ng Panginoon, mga kapatid. Pinatawad na po yan. Minahal tayo ng Panginoon. Kaya kapag tayo ay nagkakasala, we have an advocate. Meron tayong tagapamagitan. Wag nating abusuhin, yes. Pero hindi ko nina-normalize ang kasalanan. Bisa katali, darating ka talaga sa punto, napapalpak ka. Sayawan sa gusto natin. Ayaw lang natin aminin. Tama mo po rin amina, nakala natin malakas natin. Hindi ko sinasabing normal lang magkasala. Ang sinasabi ko, reality. Realidad yun, mga kapatid. Hindi pa tayo okay. Tayo ngayon ay nasa katawan pa. Sinasabi ng Biblia, we have to wear the whole armor of God para po makaganap lamang. Gumagawa ka ba ng para sa Panginoon, paglingkod ka? Amen. Pero biyaya pa rin po kasi yan eh. Nakakaganap tayo? Nakaligo ka kanina? Nakapagmedyas ka? Nakapagbihis ka? Nakabiyahe ka dito? Akala natin dahil sa atin? Diba natatake for granted natin? Ay, simbata mo. Bakit? Hindi naman lahat. Merong mga ibang tao na ibibigay lahat para lang maupo sa kinaupuan mo ngayon. Punta kang JBL. Punta kang JBL. Merong mga tao na magbabayad kahit magkano para lang maupo dyan sa pwesto mo ngayon. Biyaya ng Panginoon, kapatid. Hindi lahat may pribilehiyo po na ganito. Lahat po pinupuri, lahat ng papuri ay sa Panginoon lamang. Tayo po ay maging mabuti po sanang steward sa biyaya po na yun. Tumayo po tayong lahat. Tayo po'y manalangin. Panginoon po namin Diyos, napakabuti po ninyo. Napakabadal nyo, Panginoon. Pagamat kami po ay may hina, napakalakas po ninyo. Kayo lamang po, Panginoon, ang pwedeng may gawin sa buhay po namin. Kayo po ang magbali, kayo po ang magtuwid ng aming mga buhay, Panginoon. Napatunayan na po namin na sa kung pansarili lamang po namin, puro kapalpakan lang, Panginoon. We are all failures. Kung hindi lang sa victory mo, Panginoon, wala po kaming mararating sa buhay po namin. Kung hindi nyo lamang po kami kakawaan, Panginoon, wala po kaming magagawa sa buhay na ito.